So, ayun po, magandang tanghali po, magandang hapon po sa inyo lahat. Mga ma'am, mga sir, mga boss. So, welcome again po sa JLAT Vlog. So, for this episode po natin, andito naman po tayo ngayon sa bayan po ng Guimba, Nueva Ecija. At meron po kami ipapakita po sa inyo na property po dito. Ito naman po ay may bahay, may bodega, may solar dryer, at may part po na pang farming o mayroon po siyang rice field. So, ito po ay nakaalong, tawag dito, yung kanyang daan ay barangay road po siya, 2 lane, sementado, at ilang kilometro lang po layo po niya sa national highway. Siguro mga 3 kilometers po siguro sa town proper, mga 7 kilometers po siguro estimate. Tapos sa dalawa kasi exit po nito papunta po dito sa paggaling po kayo na Maynila, it's either Pura or Victoria exit po kayo mag-exit kung sakali po. Siguro mga 30 minutes driving po siguro, baka wala pa, estimate lang naman po yun. So dito po meron na pong power line, meron na pong kuryente, ay yung internet connection, at nakakabit na po yung power line, nakakabit na po siya. Ang estimate kong frontage po siguro sa mga 30 meters po siguro, o 30 to 40 meters po siguro, mga 30 meters po siguro more or less po yung kanyang entrada. So ito na po yung property na binibenta. Ito po yung meron po sukat na 7,000 square meter po ito. Sabihin na po natin more or less po siya, 2 title daw po ito, buhay pa yung nakapangalan sa titulo, no extrajudicial, at ang presyo po ng property ay 7 million po siya. 7 million, ang kagandahan po nito, kasama po yung mga gamit po. Ito pong reaper, harvester, traktora, kasama ito mga boss. Traktora, reaper, yung harvester, tapos isang forward na truck. Ito nga po. Ito po yung kanyang bodega. Estimate ko pong luwang ng bodega niya siguro sa mga mga 200 no. Yan. Kasama yung rotavator niya. Kasama. So itong kanyang traktora ay bago pa. Ayan. So ito yung kanyang rotavator. Ito boss, kasama ba to? Naiwan yung kulig-kulig? Hindi kasali yan. So itong traktora, ito po yung kasama sa bentahan. Included na po ito. Ayan. Ayan po rin po yung harvester, kasama na rin po yan. Sa presyong 7 million po. Ito nga po, ang brand nyo nito nasa 1 million ito ba? Mahigit. Tapos ito rin, 1 million mahigit itong presyo nito Tapos bodega pa. Tapos may solar dryer pa po. Sa mga sa mga may mahilig po sa bukid, ito po. Ito ba, may kasamang bukid to? May bukid to boss. Halos kalahati hektarya pa yan. Halos kalahati hektarya to po yung kanya nabubukid. So itong kanyang residential to 2,000 square meters siguro to, mahigit. So ito yung bahay po niya. Yung napatiran mga 2,000. Ayan. So ito po yung bahay. Ang may bahod po ngayon, yung may bahod na concrete po, itong kanyang residential. Ayan, mga 2,000 square meters siguro estimate po namin. May puno ng mangga dito. 1, 2, 3, 4, 5. 6 boss. May 6 na puno ng mangga. O yun o, malalaki na yung bunga niya. Source of water doon. May source of water daw po ito. At may kubo siya. At ano pa meron dito? Yung palay niya 5,000. So may rin sila palay. So paano yun boss? Pag kunyari may bumili, paano yung palay nila? Anihin pa nila or anihin pa nila? Okay. So dito po yung bahay. Ginawa nga lang pong imbakan ngayon. Ayun po may mga So itong mga to, madam, hindi po kasama itong mga to sa bentahan. Hindi po. Yung mga gamit sa loob ng bahay hindi kasama. Okay. So ilan po yung kwarto nito? 2 kwarto. Ayun yung kwarto, maluwang yung kwarto niya. Ayan, maluwang yung kwarto po niya dito. Tapos dito po yung isang kwarto. Ay, maluwang yung mga kwarto niya. Walang pong bubida. So kailangan nating ilagay dito bubida. Ayan. Ito yung kanyang sala. Ayan po, maluwang yun din sala po niya. Tapos ito po yung kanyang kusina. Dining tsaka kitchen, po. Ito yung dining po niya. Tapos ito po yung kanyang lababo. Ayan po.
So, paano ba yung kuryente nito, ma'am? Nakakabit ba yung kuryente nito? O kinat? TCR. May ilaw po ba? Eh, wala lang naman. TCR. So, ito po yung kanyang CR naman po dito sa labas. Ito po yung CR po nila. Maluwang yung CR, oh. May shower pa siguro to. Ayun, meron shower nga sa tinanggal. Kaya lang wala siyang... Oo. Ito po yung kanyang CR. At ito po yung kanyang likod na pwede kayong yung mga labahin. Ayan. So, naka-sliding window na po. Ayan. So, ang source of water niya, boss, nawasa. Sa deep well. Okay. Ay, may kuryente pala. Nakapit na yung kuryente. Ayan. So, tara po, apunta naman po natin yung kanyang farm. Yung kanyang bukid. Ayan. Mga ilang kaya inaani ko yung bukid niya nito? Boss. Hektarya yan sa mga 100 panin yan. Mga 100 kaban kasi sa Gimba kasi iba dito yung ano nila. Mga hybrid yung mga tinatanim nila dito eh. Sa hektarya, bali yung dalawang mahigit dito eh. Ito naman po, itong solar dryer po, kayang-kaya niya pong magbilad po ito ng mga 200 kaban, baka hindi lang. Sabi natin mga 300. Mga 300 kaban ang kaya po niyang ibilad po dito sa luwang ng kanyang solar dryer po. Oo. Ayan. Sa gitna yan ang pangano nila. Bakit hindi kasama yung mga yan? So ang included lang yung reap, yung harvester, traktora, tapos yung isang forward. Okay, tapos yung itong lupa, tsaka yung bahay, tsaka yung bodega. Yan, tapos may kubo rin po. Yung kubo yan, sir, kasama yung kubo? Kasama na rin sa pagkila. Tayo siyempre kasama to kasi kapag hindi rin ito, walang palang panghila yung walang panghila yung reaper. Yung kasama mo yan. Tapos kasama to, ang lalaking mga mangga. Ano kaya to? Katimon. Ang laki nga oh. So, dito po yung kanyang sinasaka naman po. Tignan natin. Pasensya na po, medyo malakas yung hangin kaya try nyo lang po intindihin nyo ang sinasabi. Ayan po, wala po kasi tayong lapel. So, bubuksan natin tong kanyang gate papunta po sa kanyang bukid. Ayan. So, ay, boss, ganda boss. May irrigation na rin po yung kanyang bukid. Ito po. Meron po siyang tubig nasa source of water po nila para sa kanilang palayan. So hanggang doon yan boss sa may mga kahoy na yun. Hindi naabot doon. Dito lang konti. Dito lang. Ay, pinakalas na tulos. Kalahating hektarya yan. So ito boss, na-survey na to. Sinorvey na nila kaya to? Itong property nila. Sa bagay, hindi na sila magbabako dyan kung hindi na-survey ito. Yan. So ito po yung kanilang palay. Sa ngayon po ay siguro estimate ko na sa mga 1.5 month pa lang siguro to, kaya medyo bata-bata pa, pero malapit na boss na, malapit na magbuntis to. Parang buntis na nga rin eh. 60 days. Mga 60 days pa. Niya. Umaari daw po ito ng 100 po. Depende po yan sa variety po ng palay. Ayan. So ito nga po maganda dito ay sa bandang likod may gate na eh. Papunta rin sa farm at meron na rin kaya tapos pag nag-ani ka, ayun po yung source of water po nila, deep well irrigation tsaka nawasa. Ayan po, dyan din po sila kumukuha ng patubig kung sakaling wala pong laman yung kanilang irigasyon. Ayan, itong makina boss, kasama to? Ewan ko, di ba? Di kasama siguro yan boss. Yung welding machine nila, di kasama. So dito meron po sila lababo, kaya pwede rin tumira dito sa kanilang kubo. Yan, itong kubo na ba ito eh 4x16 4x12. Yan. So ulitin ko po, ito po ay 7,000 square meter po ito, sabihin more or less. At ito nga po ay 2 titulo, no extrajudicial, buhay po yung nakapangalan sa titulo. Ang presyo nga po 7 million. Kung gusto nyo pa i-negotiate yung price, negotiate kay seller, sagot daw po ni seller yung capital gain tax, yung documental stamp at yung porsyento ng ahente. Si buyer naman po sasagutin, deed of sale, transfer of title. Yun na lang po siguro, dahil ang estimate ko po dito o ano ko po dito, baka na relocate survey na po ito kasi hindi sila magbabakod ng konkreto kung hindi pa na-relocate yan. So ayun po, kagandahan po nito, may solar dryer na po kayo sa mga mahilig po magbukid po dyan.
sa mga hilig po magtanim ng mga palay, mais, ayan, meron na po tayong solar dryer. At hindi na po mahirap puntahan yung property dahil kahit kotse po nakakapasok dito dahil wala po tayong dadaanang rough road. Lahat po sementado po hanggang highway, hanggang bayan, hanggang T-Plex po, lahat po sementado na po yan. So power line meron na rin po. May ano po sila, solar light, nawasa, internet connection, papakabit na lang po kung sakasakali po. Kung wala pang internet connection na nakakabit po. So, sa mga bago lang pa sa aking YouTube channel, nabubulol tuloy ako. Huwag niyo sana kalimutan mag-subscribe po, pakihit yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po na yung mga property na kagaya po nito. At pa-subscribe, paano rin po, pa-join po sa aming group sa Team Realtor Lot Listing Group para makita nyo rin po yung ibang mga property na naka-upload po sa aming group. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.